Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Aries, this reading is for you, September 16 to 30, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang ang gusto makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aries. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga para sa'yo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, marami kayong energy sa mundo ito. Pag hindi nag-fit, huwag nyong ipilit. Okay, Aries. Upo lang si ate ng maayos. Okay, we have the letter. May mga documents, message, good and bad news. Yan. Akong nakikita na parating sa'yo. Maybe there's a communication. Ako nakita rin. May mga may mga dapat isulat. Dapat, there's a speech Ako nakita, no? Yan, baka may mga document ka na dapat asikasuhin, ganyan. Baka yun yung trabaho mo, no? May mga, there's a messages din ako nakita sa iba. And we have the dog, yan. Sa nakita ko dito, maaaring may mga tao, ikaw, maybe you are a very loyal person, or may tao dito na loyal, and may mga tao na humahanga, at may mga tao na gusto kang suportahan at sumusuporta sa'yo. May mga tao na may tiwala sa'yo at nandun din yung pagtitiwala mo sa kanila sa nakita ko dito, no? Yan, may mga friendship din daw na very loyal sa'yo. Or maybe you are very loyal person. Ingat din kasi we have the snake sa nakita ko dito. Mayroon ditong cheating or may sneaky person, no? Ingat din kasi may mga tukso ako nakita, may mga seduction, may mga hindi dapat pagkatiwalaan, no? Kumbaga, there's a toxic energies ako nakikita sa paligid mo, no? Or maybe you, ganyan, baka may mga addiction ka na dapat mong alisin, yan, baka may mga dapat ka nang i-let go, or kung baga na baka nag-iisip ka ng mga dark thought when it comes sa ibang tao, or someone's thinking ng masama sa iyo. Vice versa tayo, ha? Sa nakikita ko sa iyo ngayon dito, may mga sitwasyon na naghihintay ka ng kasagutan. May mga sitwasyon na maaring gusto mo ng enlightenment, or may mga sitwasyon na gusto mo ng revelation, no? Sa ngayon kasi, may offer naman sa'yo. Maaring naghihintay ka ng union to someone. Parang uncensored ng ating Yan, baka ganun. Nakita ko, may mga union to someone ka na, there's an attraction kasi ako nakita, na dito iba dito may tao, or you, may taong mahalaga sa iyo na hinihintay mo ang pagkikita ninyong dalawa. Kasi nandun yung attraction, or there's a passion ako nakikita sa inyo. And dito yung matagal ka ng, or vice versa tayo, ha, matagal mo na siyang, may matagal ka nang nararamdaman na love sa kanya, pero there is someone here na they put boundaries, no, sa nakita ko. Maari din na nakikita ko with comes sa'yo, you want to follow your heart, and you want to very make sure kung, kasi gusto mong protektahan, or gusto mong andito yung pagpapasya sa isang situation na gusto mong ipaglaban. Kaso ang nakita ko dito, may doubt ako nakikita dito.
Kasi sa ngayon, nakikita ko na you don't know how to proceed pa. If you want to take it action or or not, kung mag stay ka pa ba o mag-go ka na sa nakita ko dito. Nagkakaroon naman ng plano sa iyo, no, with it comes to your future. Kaso, sa ngayon, more on doubt, no, sa nakita ko dito. Nagkakaroon ka ng mga options in life na tupat sa nakita ko ngayon. Yun. Baka iba sa inyo, gusto nyo mag-travel, o kaya may mga sitwasyon na hinihintay nyo talaga yung kasagutan sa nakita ko dito. Tingnan natin. Bakit po? Okay. May mga biglaang nangyayari, no, sa nakita ko dito kasi ang nakita ko dito parang you left out in the cold. Parang naiwan ka sa isang situation, naiwan ka sa ere. No, parang may biglaang nangyari na yung isa is mayroon na siyang tinahak na ibang landas. Kaya ang nakita ko sa iyo dito, you need to heal, no? May mga sitwasyon na hindi ka pa nag-heal. Marami namang nagpapayo sa iyo or may mga sitwasyon naman, kumbaga you have a knowledge naman na kung ano yung gagawin mo sa buhay mo, pero handid ka pa rin sa sitwasyon na hindi mo siya ma-accept. Nandito pa rin yung sitwasyon na yung hardship nito, yung lungkot, ganyan ang nakikita ko sa iyo, no? Parang you still waiting for the answer, no, sa nakita ko dito. Parang ang situation mo ngayon, nandito ka sa ano no, yung, tingnan ko nga, ano yan, no? May gusto pa akong malaman. Siguro it's time to accept, no, sa nakita ko dito. May nagkaroon talaga ng forceful, ano, sa nakita ko dito, no? May gusto kang gawin na isang situation na gusto mong panindigan or may mga gusto kang protektahan sa nakikita ko dito, pero handito yung lungkot. Maaring yung hinihintay mo na ito na nag-iba ng landas, maaring ito yung tao na pinoprotektahan mo, pero biglang nangyari na iba na yung pananaw niya sa buhay. Nag-iba kasi siya nakita ko nag-iba siya ng parte, pero ang nakita ko sa iyo dito, ikaw yung naiwan. Parang nahandun yung hindi hanggang ngayon, hindi mo pa rin ito ma-accept. Kaya nakahangmang ka dito. Nagkakaroon ba kayo ng problema sa sa pera? Iba dito, may problema ba kayo sa pera, sa negosyo nyo? No? Yung hardship na handun, siguro minsan dumadaan ka sa masakit ang ulo mo, may mga masasamang nararamdaman ka, yung paa mo, hindi ba sumasakit? Yun na nakikita ko sa iba. Strong will, strong will lang. Kasi may mga offer naman daw na nakikita ko na dumarating sa buhay mo kaso ayaw mo lang i-accept yung mga bagay-bagay. Sa kayo, yes, there's a new beginning na mangyayari sa'yo. Kaso ang nakita ko sa'yo, yung new beginning na yun. Why? Kasi may mga sitwasyon pa talaga na hindi pa totally na-accomplish. May mga sitwasyon na hindi pa, may mga minamanifest or may mga didi-desire ka kasi sa nakita ko na hindi pa talaga nakakamtan. Sa nakita ko, walang successful. Kaya ang nakita ko sa'yo, you still hang and you're still waiting for the answer. Kaya itong hindi pa nagfi-finish. Kumbaga, may mga unfinished business. Ang bulo ng atin, no? May mga unfinished business ka na hindi natapos sa nakita ko dito. Ano pa mangyari sa kanya? Bakit po?
Oo, may mga unfinished business ka raw. Pero ang sinasabi dito, make a new horizon, you need to, kailangan mo daw magsimula from the basic, kailangan mo magsimula from the zero. Make a new horizon, nandito na rin naman na nahihirapan ka na rin naman. No, may mga, nandito yung paghahanap ng tamang direction sa buhay mo, sa nakikita mo ngayon, Aris, ano? Naghahanap ka ng tamang direction mo sa buhay mo. Pero kumbaga may mga opportunity naman daw na dumarating sa iyo, sinasabi ng taas. They offering you an opportunity, maybe pinabataan niya sa intuition mo, ganyan, na kumbaga pahalagahan mo yung bagong simula mo. Ang sinasabi dito, yung mag-umpisa kang muli from the zero, bago lahat, bagong kaibigan, bagong kung ano man yan, no? Kung ano, magsimula ka from the basic, ang sinasabi dito. Pero yun nga, yung may mga unfinished business ka na dinidesire na hindi mo nakamit sa nakita ko. Ang sinasabi to, you need to focus and to value and value kung ano yung meron ka sa ngayon, ang sinasabi dito. Tingnan natin. You need to create again yung sarili mo, no? This is a time na mag-trust ka naman ngayon sa sarili mo na kaya mo magsimula from the basic, 'di ba? Lakas lang ng loob. At saka yun nga, wag kang mawala ng ano ba 'to? Wala ng ano ba 'yun? Pag-asa, Diyos me, yung marimar. Bobo-bobo din ako no, minsan. Ano ba yan? Minsan bobo-bobohan din si ate. Ano po nga kita? Stress ka. Patay tayo dyan. Basta vice versa ha. Vice versa tayo ha. May tao dito na someone want a union. No? May pagkikita or may tao na may gusto at ninanais na muling magkita silang uli nitong tao na to at naghihintay siya, no? Handun yung sitwasyon na mahalaga ito sa kanya, sa nakita ko, ikaw or vice versa tayo. Ang hindi ko lang maintindihan, pero may tao dito na matigas. May tao dito na nandun na siya sa situation niya na decisions in life na ano siya, no, kumaga may rules na sa buhay niya na ganito na ang gusto kong gawin, I want to grow, I want to explore more, forward na ako sa mga plano ko, kailangan ko ng, kumbaga may meron na siyang mga layunin in life na mga gusto niyang gawin talaga. Pero may isa ditong tao na still waiting, no, sa nakita ko dito. At paulit-ulit tong nangyayari sa kanya na naghihintay siya. Nagkakaroon ng sagabal sa isang tao dito na para magkaroon ng new direction or magkaroon ng kumbaga mag-growth pa siya more, no, sa nakita ko dito. Kaso yung isa, talagang hando na siya sa part na nakapag-desisyon na siya sa buhay niya na magpo-focus siya sa mga gusto niyang gawin. Yun ang nakita ko. Tingnan nga natin. Sa nakikita ko dito, when it comes dito sa situation na tao na to, may tao dito na hindi stable. Maaaring itong tao na to, may tao na hindi na maaring palagastos, may tao na maaring may tao na nala-lack of confidence dito. Kumbaga, nagkakaroon dito ng kabiguan dito sa sitwasyon na to. Parang paulit-ulit na nagkakaroon ng kabiguan sa kanya dito sa tao na to.
Baka ikaw to, Aries. Kasi may paulit-ulit na nangyayari, no? Palagi na lang. Palagi na lang nagkakaroon ng delay-delay, ganyan. May situation na parang nilalabanan yung mga pagbabago. Ibig sabihin, kung kumbaga dito, di ba? There's a new beginning or there's an opportunity naman na ino-offer sa'yo, pero ang nakita ko sa'yo, nagde-delay-delay ka. Maaring ikaw rin ito sa nakita ko dito, no? Kumbaga paulit-ulit na lang, delay. Kasi why? Kasi may sagabal at may mga sitwasyon na hindi mo ma-accept. Yun ang nakita ko. Or vice versa tayo, ha? O may mga sitwasyon talaga na maaring gusto mo pang i-fix, mga ganyan, o gusto mo pang ayusin. Kaya you still waiting. No? Ang nakita ko dito. Bakit po ano? Okay. Sa nakikita ko sa'yo, Aries, andito yung situation na hindi ka nawawalan ng pag-asa sa isang sitwasyon na gusto mong itama. Sa isang sitwasyon na gusto mong i-correct. No? Palagi mo to iniisip every night na gusto mo matapos yung mga struggle in life mo, yung mga problema mo, yung mga bigat na nararamdaman mo. You want to be success dito sa situation na to, no? Pero ang nakikita ko dito, may mga gusto kang may mga may mga dapat kang gawin na kailangan mong kontrolin at balansehin itong sitwasyon na to, no, sa nakita ko dito. Kasi sa nakita ko sa'yo, you're jungling with something. Then naman din, no? Kasi siguro nga, may mga decision making na dapat mong desisyonan sa nakita ko dito. Tingnan pa rin natin. So, iba dito related ang work or job or relationship sa nakita ko dito, no? Yun nga, ang nakikita ko, may mga dapat ka raw gawin muna sa ngayon before mo gawin ang ibang bagay. May mga dapat kang i-priority, may mga dapat kang, may mga multitasking ka na dapat gawin sa nakita ko. May mga dapat ka muna sigurong i-correct when it comes to yourself sa nakita ko bago mo makamtan yung success o bago mo bago ka makaramdam ng freedom or bago mo ma-justicean yung mga gusto mong mahustisyahan in life. Yun, may mga dapat ka daw unahin muna sa ngayon. No, kasi you have a knowledge naman to clear itong situation na to. Kaso, ang nakita ko sa'yo, nilalabanan mo lang yung mga bagay-bagay. Kumbaga na, yung focus mo is nahandoon, imbis na unahin mo yung mga ayusin yung ibang bagay, nagja-jump ka. Ang nakita ko. Yun ang nakita ko, ha. May mga dapat ka muna i-priority to yourself para makamtan yung mga talagang ninanais mo. Nine of Cups po siya. Nine of Cups. Bakit po nandiyan si ano? May taong very cold, ano? May tao dito na nag-uumpisa na para sa buhay niya. No, sa nakita ko to. Someone who abandoning and going, naghando na siya, nag-focus sa sarili niya. And then, sa nakita ko rin naman dito, na may gusto kang gawin. Maybe there's a friend ako nakikita dito na there's a clarity ako nakita na gusto mong i-follow yung nararamdaman mo. To meet a friend,
ang nakita ko dito parang friend siya ang nakikita ko. Friend or close relationship, something gano'n na sa iba gano'n ang nakikita ko. Kasi you still holding this situation eh. Hindi mo siya maiwan-iwan. Hindi mo siya mapakawalan sa ngayon. Kahit na nagkaroon na ng mga changes, kahit na nagkaroon na ng mga pagbabago dito sa foundation na to, pero hindi mo pa siya mapakawalan sa nakita ko, no? Kumbaga, handin pa rin yung love and support dito sa sitwasyon na to. Uy, nag-ano yung tenga ko, nagriring. Ano pwede ko malaman kay Tower? Again, the Wheel of Fortune. Paulit-ulit na nangyari sa'yo to, na hindi mo maiwan-iwan ang isang sitwasyon. May sitwasyon ka na hindi mo talaga mabitiw-bitiwan. Sa ngayon, yun na nakita. Kasi paulit-ulit siya eh. Paulit siya nangyayari. You're breaking the cycle ng binibigay sa yung opportunity ng taas. Yun na nakita ko. Kumbaga, ikaw na rin mismo ang nagbi-break ng destination na para sa'yo. Naguguluhan ka, no? Minsan, pabago-bago yung isip mo, no? Andun yung may nakakagambala sa'yo. Nagkakaroon ng delay-delay sa'yo. Kaya ang nangyayari sa'yo, nalo-loss of control ka. Kaya ang nangyayari sa'yo, yung pagbabago na dapat is i-receive mo, na nabibigyan mo siya ng harang, no? Ang nakikita ko. Or vice versa, ha? Ay, sorry. Ano pwede ka malaman dyan? Sa ngayon, yes, marami kang hinihiling. Napapagod kita rin, ano? Kasi ang dami mo, may mga wish come true ka na hindi pa siya ganun nangyayari sa nakita ko dito, na napapagod ka na rin. No? May mga wish come true ka na nakapokus ka naman, kaso hindi ka makapag-desisyon, no? Kasi natatakot ka. Halimbawa, sa ngayon kasi, magulo yung isip mo. You want to follow your goal or you want to follow your dreams, pero hindi mo alam paano. Paano kung magko-crossroad ako or mag-iiba ako ng landas? Paano kung mali pala yung landas na napili ko? Paano kung pagsisihan ko pala yung landas na yon? Handun yung takot mo eh. No? Nagkakaroon ka ng choices in life. Ayaw mong harapin yung takot mo. You need to face your fear. Ano ba yun, anak? Pinupo mo si mami. Anak ko. Kailangan, anak, gumen-gumen. Kailangan mong harapin yung pain o yung fear, yung takot na nararamdaman mo. O ano yung magiging kalalabasan, okay lang. At least, ginawa mo. Diba? At least natuto ka or matututo ka sa nakita ko dito. This is the time to make a decisions talaga. This is the time na rin na talaga na kailangan mong i-let go yung mga kailangan mong i-release yung mga bagay na nakakapagpapabigat sa iyo. This is the time to move on. This is a time na maging wiser ka na ngayon, maging stronger ka, or vice versa tayo. Let go whatever holding you back sa nakaraan. Yun ang pinaka-the best eh. Accept the lesson, accept yung situation, and move forward, syempre. Ano ba yan, anak? Bakit po? Sinasabi to, you need to finish the unfinished, no? Mag-give effort ka, manindigan ka. Yes, there's a deep one. May mga sitwasyon talaga na masyado kang natatrap, negativity, negative thought, nagkakaroon ng frustration when it comes sa'yo. Iba sa inyo,
frustration when it comes sa trabaho mo, maaaring ikaw is super busy, ang dami mong ginagawa, no? Kaya andun yung mga, may mga frustration talaga ako nakikita sa iba sa inyo. May mga ginagawa kayo o binibigay niya yung effort niyo o determination niyo dito sa sitwasyon to, pero frustration ang kinalalabasan. No, sa nakita ko, nagkakaroon dito ng um, restricted, nagkakaroon ng sitwasyon na parang na-isolate ka dito sa sitwasyon na to. Parang na-stuck ka. Nagkakaroon ka ng dipungod dito sa sitwasyon na to. And you want to fight for something din sa nakita ko. Kaso, gusto mong manindigan. Kaso, why? Why? You're manifesting something. Tingnan natin. Bakit po? Sa ngayon, nakikita ko sa'yo, depressed ka, no? May tao ditong disloyal. Nawawalan ka ng pag-asa, more on negativity, parang you're in a dark place. Ang nakita ko sa'yo dito, no? May mga sitwasyon na hindi ka pa talaga totally nahi-heal, no? Sa nakita ko dito. Talagang natrap ka dun sa sadness, sa deep wound, sa sitwasyon na yun, no? Natrap ka. At hindi mo ma-let go, no? Pero sinasabi dito na kinikimkim mo lang yung mga bagay-bagay na yun Kinikimkim mo lang siya. Yung mga sakit, pain, negativity, parang nagkakaroon yun nga, self-imprisonment, ganyan, yung frustration, kinikimkim mo lang siya. Pero sobrang sad, sobrang deep wound, sobrang hindi ka pa as in depressed, hindi pa talaga totally nag-heal, no? May tao na insecure, there's an insecurity, no? Nawalan ka na rin minsan ng pag-asa, no? Yes, nagkakaroon ng delay sa'yo kasi why? You have a doubt sa sarili mo. Nagkakaroon ka talaga ng options in life, no? May mga unfinished business kasi. Nagkakaroon sila ng mental trap. Nalalack of help of allies ka. Maaring hindi mo alam kung paano gawin o walang makakatulong sa'yo, kundi sarili mo lang kasi. Sa nakita ko dito, sa ngayon wala kang mapuntahan. No? Nawawalan ka na rin ng pag-asa dito, no? May mahalaga sa'yo na gusto mong i-focus pero hindi delay more on delays ang nakita ko sa'yo dito. Anong nangyayari sa kanya? Bakit po? Oh my God. Sa nakikita ko sa'yo, kung saan ka lang dalhin ngayon ng agos ng buhay mo, doon ka bumabase. Kasi why? Nanghihinayang ka. Nasasayangan ka. Nagkakaroon ng regret, nagkakaroon ng mga pagsisisi. No? Sa nakita ko dito. Hindi ka na rin nagiging totoo sa sarili mo. Nagiging disbalance. No? Kumbaga, din yung kawalan ng, may mga gusto kang itama na nawawalan ng katarungan. No? I don't know why, kung bakit may mga nangyaring, may mga maling, may mga nagawa na ang pangit ng ibinunga. Yun ang nakita ko. May tao ba na gustong maghiganti? Parang may taong gustong maghiganti or gustong itama or something like that. More on loneliness, sadness, pagsisisi, regret, disappointment sa iba, maaaring sa trabaho or sa karelasyon, ang nakita ko sa iba dito. Ganun ang nakikita ko sa inyo. Parang nandun na, parang yung sadness mo, handun sobrang hurt ako nakita. Hindi ba sumasakit yung likod niyo? Nandun yung sobrang struggle, no? Struggle talaga. Baka iba sa inyo nagkakaroon kayo ng problema sa pera, yan, sa relationship, kung saan man tong banda ng buhay mo. Huwag mong pigilan yung
mga opportunity na dumarating sa iyo. You need to trust your intuition more kasi yung intuition natin ang magbibigay ng tamang landas sa atin. Siyempre, pray to God, to universe, manifest, and siyempre, don't manifest lang na hindi ka nag-action. Kailangan mo rin yung action para magkaroon ng pagbabago in life. Arigato namaste, God bless.